Okay, so sagutan natin 'tong PSAD Refresher Series Situation 1, no? The ends of a compound shaft are attached to rigid walls. Bronze is hollow while steel is solid, no? So ito yung given properties, no? Ang pinapatanong ay minimum shear stress sa bronze and yung maximum shear stress as well as the angle of twist sa steel. Okay? So dito, statical indeterminate to kasi nga, di ba, pag dinrawing natin yung free body diagram, okay? Ito yan, no? Ito yung applied torque natin na 6,000 pound per feet, no? Bale sa given, ito yung ating bronze, ito yung steel segment. So assume natin na pag ganito yung sa bronze, no? Yung torque niya, tama, ito rin naman yung sa steel. Okay? So now, pag nag-summation along x tayo, di ba? Makuha natin ay torque sa bronze plus torque sa steel is equal to 6,000. Gawin times ko sa 12, no? Para maging inch siya. Kasi naka-pound feet yan, eh, di ba? Gagawin natin pounds time inch. Equation 1 yan kasi dalawa pa yung unknown dyan. Wala pa tayong masasolve. So, saan magagaling second equation? Magagaling siya sa formula natin ng angle of twist. Okay? Yan yung ating magiging compatibility equation, no? Okay? Diba? Kasi alam natin na ang summation ng angle of twist natin ay must be equal to 0, no? Okay, so dito may dalawang segment lang naman tayo, di ba? Isang segment dito sa bronze, isang segment dito sa steel. Okay, but take note, kapag nag-segment ka sa bronze, di ba, paano yung magiging torque mo, di ba, pag ganun? Okay, so sabihin niya negative, no? Kasi pa-compression siya. Okay, while yung sa ano naman, sa steel natin, pag nag-section ka ng pag ganito naman yung magiging torque sa steel, which is pa-tension, so positive, no? Okay, na take note lang, no? So now we have negative torque sa bronze times yung length ng bronze, nasa figure naman na 6 all over pi over 32 times 50 raised to 4 minus 40 raised to 4 kasi hollow yung bronze, eh. Times modulus of rigidity natin sa bronze is 6 times 10 cube, no? Okay? Plus, sa steel naman, times length ng steel ay 4 over pi over 32. Diameter ng steel ay 35. Solid yan, no? All over modulus of rigidity 12 times 10 cube, no? Is equal to 0. Okay, yan na, no? So yan, pag in-input natin yan sa calcu, no? Ito, equation 2 unknown. So ito, no? In-input ko na siya, no? Ayan, basta type lang naman yan. Okay, inuna ko yung bronze dyan, no? Ayan. So that is, ayun yung sa bronze natin, 32. Okay, sa bronze natin ay 32. 432.1355. Ayan yung sa steel naman natin, yung sa pangalawa. Okay, that is 39,567. 567.8645. Okay, so anong unit nito, no? Okay. So unit nito ay pound inch, no? Pound inch. Okay, be consistent lang sa unit, no? Kasi ito nga, di ba, yung kanina, yung 6,000 pound, 59 sa ng 12 para maging pound inch. So ito, pound times inch to, no? So now, yun, masolve natin yung minimum and maximum shear stress using itong formula, no? Okay, torque times P over J, no? Okay. So now, paano yung sa minimum shear stress, no? Ng bronze. Okay? 'Di ba kasi ang cross-sectional area sa bronze kasi ang cross-sectional niya, 'di ba hollow siya. Okay? Ito, no, yung diameter niya 50, no? Ang inner diameter niya ay 40 inch. Okay? So ang ko-consider natin dito na P is yung from the center hanggang dito, no? Sa inner diameter niya, which is that is kalahati ng inner diameter, which is 20, no? Okay, para makuha naman yung maximum shear stress sa bronze, simply ang i-consider mo na P dito is from the center up to dun sa outer diameter, which is kalahati naman ng 50. Okay, so 25, no? O, yun na naman yung difference niya, no? Okay, kasi yung sa torque natin, ito pa rin naman yung gagamitin natin, no? Same lang. Magkakaiba lang doon sa P, no? Isa 1 natin, no? Ang minimum natin sa bronze, that is 32432.1355 times yun nga kalahati no inner diameter all over the modulus of ay over the polar moment of inertia, no? Yan.
Okay, yan siya, no? Okay, while yung sa ano naman natin, yung maximum shear stress sa bronze, no? Okay, that is 32,432. Same lang, no? Kaya lang, ang gagamitin mo naman sa P is yung maximum, no? Which is yung sa outer. Kalahati ng outer natin. Okay? It's pi over 32 times 50 raised to 4 minus 40 raised to 4. Yan. Okay, so yan, input na lang yan sa calcu, no? Okay? So, ganun lang pagkuha ng minimum and maximum shear stress. Ayan lang. 0.1355 times 20 natin or pi over 32, 40 raised to 4 minus 40 raised to 4, no? And 1.79, no? Ayan, 1.79 PSI, no? PSI yung unit natin kasi pounds per inch squared yan, no? Okay, while yung sa maximum naman natin, ayan, di ba? Papalitan mo lang is ito, no? Di ba? That's 50 over 2, so 25. No? Gawin mo lang 25, yan. Yan ay ating maximum, no? 2.24. 0.24 PSI. Okay, yan ay ating maximum shear stress sa bronze. Okay, so now, lastly is yung angle of twist sa steel, no? Okay? So basically, ito na yun, no? Diba? Angle of twist na to sa steel, no? Papalitan lang natin siya. Okay, kokopyahin ko lang siya. Ipapalit lang natin dito yung torque sa steel, no? Ayan. No? Dito, ang angle of twist natin sa steel is equal to ito, no? Yung ating formula. Ayan. So, papalitan ko lang yung sa steel ng, okay, yung torque niya, which is 39.567, no? 56, ay, wait lang, sorry. 39,567.8645. 8645. Kaya lang dito yung length pala, no? Kasi naka-fit kasi dun, no? Gawin na lang natin siyang inches din. Yan. Tapos naka-degrees kasi, so times natin ng 180 over pi. Okay. So, kung yung kanina, okay lang yun na naka-fit, no? Kasi parehas naman sila naka-fit dito, eh, no? So, magka-cancel lang, no? Okay. Pero dito kasi kailangan mo siya i-inches para yung units mag-cancel out. Okay? Ayan, no? So, yun na yun, no? Yung angle of twist natin sa steel, okay, that is 39,567.8645 times 4 times 12 times 180. Okay. Direct na natin. 32 times 35 raised to 4 times 12 times 10 cube. Okay, times pi, no? Ayan. Times na 180 over pi para diretsong naka-degrees na siya. 0.0616. Okay, 0.0616 degree. So, ito na yung ating answers. Okay, so now, based sa choices, di ba? Dito sa una, 1.79, that is letter B, no? Dito naman, 2.24. Okay, and last is 0.06. Ito yun, letter A. Okay, so sagot natin ay BAA, no? Okay, so ganun lang natin siya sinolve, no? So yun lang, no? So thank you for listening.